So good morning po. Tayo pa ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So topic ko ngayon is about pag-ibig in P2, ano? So ito yung aking personal experience, as I um, for since 2022 ay sinubukan ko na out of curiosity no ako ay nag-retire from military service. Out of curiosity ay isa to sa kinonsider ko na paglagyan ng mga kabuhayan na pwede nating uh, just to diversify yung ating pinaglalagyan ng ating mamumunting pangkabuhayan na naibigay sa atin out of our retirement. So I started September 2022 nung nakatanggap ako ng retirement pay, retirement pay from the government. So ito yung take ko for 2022, 23, 24, 25, barely more than 3 years, more than 3 years. Ito yung take ko sa pag-ibig MP2. So nag-generate siya in calculation kasi mas madali calculate yung aking nailagay kasi divisible by 100, So ayun ang bahala. I will not divulge kung magkano yung nailagay ko doon. Tama-tama lang kasi out of curiosity nga, matesting lang. Up to dividend 2025, nung nag-cut off yung 2025, it generated around 26% yung nailagay ko doon. So in a way, somehow okay naman, okay naman yung performance niya, pagka you have money na pwedeng spare money o hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung iyong pera na yon. In P2, pag-ibig in P2 could be good vehicle para sa savings, ito yung narinig ko sa isang vlogger na pag-ibig in P2 or pag-ibig yung regular membership is not an investment, sa tingin ko tama naman yung kanyang observation or kanyang, because titingnan mo sa portal ng pag-ibig, kung ma-access ninyo, I'll teach you paano mo ma-access yung pag-ibig in P2. Kung meron kayong pag-ibig in P2 or nakapag open kayo ng pag-ibig in P2, I'll teach you paano nyo ma-access. Bago lang na-discover ito. In P2 or even yung regular savings, yung initial na yung regular membership is just savings, Savings po ito, hindi po siya talaga investment, kasi ibig sabihin, pag investment kasi ang principle kasi ng investment, ibig sabihin you buy something, you buy something, could be stocks, it could be real property, could be anything na binili mo, hoping na it will generate income. Yun ang investment. O dito kasi, you just put money, it's either maglalagay ka in lump sum, one time lang, or magdadagdag ka, or installment mo every month, maglalagay ka ng 500 as minimum, and kahit magkano kung pwede mo ilagay. Kung may pera kayong malaki-laki, o meron kayong pinamana sa inyo, o meron kayong bonus, pwede nyo ilagay anytime. So these are just savings. In P2 is just savings. So huwag tayong maghangad ng dudoble ang pera ninyo. Siguro dudoble yan. Sa tingin ko if you lock in your money at saka i-extend nyo pa after 5 years, kasi 5 years yung lock-in period. So alam naman natin kung dami naman nagko-content na ganito. You could opt for a lump sum, lump sum dividend. Ibig sabihin, 5 years, gantay ka ng 5 years, saka mo makukuha yung buong dividend. Kagandahan naman ng lump sum is every year, every time na nadadagdagan yung
inyong pera from the dividend, no? Halimbawa, 100 yan, 100,000, yung initial na tinubo ng inyong pera na naidagdag doon sa inyong kapital ay magro-roll over, no? Ito yung principle of compounding, ano? Pagka lump sum yung inyong tatanggapin, dito na-apply yung rollover. Pero pag annual ang inyong choice para every year may nakukuha kayo, hindi po ang babasihan na lang ng dividendo is yung principal, no? Kung magkano yung nailagay nyo doon, yun lang ang i-base yung dividend for the succeeding year, no? Unlike doon sa lump sum. Sana medyo maintindihan niyo yun. There are lots of explanations, ano, marami nag-explain sa ganyan. But back to my experience, 26%. So barely 3 years or more than 3 years, 26%. So ang kagandahan is pataas ng pataas, no? Kahit konting din. This year, 2025 is 7 point something yung kanyang tinaas. Higher than the previous year. So, isang magandang choice, lalo sa mga kasamahan nating nagpaplano mag-retire. So, huwag niyo isugal lahat. And what I mean, hindi literal na sugal, although iba, isusugal talaga, nagsasabong or what. Huwag niyo isugal lahat sa negosyo or sa investments na hindi kayo sigurado. You could diversify, gamitin natin itong MP2 para may diversify din nyo yung mga pagkapirahan. Tapos, pag meron pa kayong extra income later on, pwede nyo nagdagan, kung nakapaglagay ka ng 100,000 sa isang MP2. Ang kagandahan is, sa MP2 is you can open several accounts. Kahit na ilang accounts, pwede nyo i-open. Pag once active member pa kayo ng Pag-ibig or meron na kayong active na MP2, pwede nyo i-open. At I discovered also, just this year, na pwede po palang i-open kahit online. Kahit online, basta active member ka, basta yung status mo sa Pag-ibig ay active, you can open, just open the virtual Pag-ibig, sa ma-search nyo yan. Then you can apply for Pag-ibig MP2, manibagong account. Kung let's say tapos na ang inyong 5 years na kayo. So I suggest also is you can open every year, meron tayong isang Pag-ibig MP2 account. Every year meron tayong isang Pag-ibig MP2 account para, diba, pagdating ng 5 years, merong magmamature, merong magmamature kung lump sum ang choice natin. Or kahit hindi naman lump sum yan, kahit annually, after 5 years, may magmamature. So kung yearly kayo nag-open ng MP2 account, so yearly rin magiging, meron kayong yearly na aasahan na pwede nyo makuha as extra money, or it could be pwede nyo reinvest ulit as another MP2 account, or you could try venture out sa ibang business or sa ibang pangkabuhayan, or at least meron tayong pangpuhunan na naitabi, So ito rin ang bago ko rin na-discover, I've been thinking paano ma-check, kasi I just opened an MP2 account, So yung mga dati naman is I'm sure na okay na yon kasi I've already checked it to with the Pag-ibig, sa office sa Davao, which is valid naman, andun na meron kang naitabi at active yung MP2 account mo. So I've been thinking paano ko ma-check yung bago kong inopen na MP2 account into my na inopen ko sa pamamagitan ng online, online membership, pag-apply online. So I discovered this, hindi man na-discover, so required kasi, is pagka FW is dapat meron kang mga makakuha ng e-travel or ma-access yung mga national ID mo, and ma-access mo yun through egov.ph, yun ang
yun ang website no agov.ph na in-establish ng DICT, no, ng ating government agency na DICT. So dito makikita mo dito yung inyong team, no, team. Kung gusto niyo makita yung team niyo, andun may team or PhilHealth ID status or status sa PhilHealth. Makikita natin doon ano pa. Yung NBI clearance ninyo. If you applied NBI clearance, makikita niyo doon kung kailan kayo last nag-apply, kung valid pa yung NBI clearance niyo. And meron nitong pag-ibig, pag-ibig membership. So pag na-open nyo, pag nagkaroon na kayo ng account sa agov.ph, ma-access nyo lahat yung inyong membership, inyong membership sa mga government agencies na ito. Isa dito is yung pag-ibig. Pag na-open nyo yun at makikita nyo doon yung status ninyo sa inyong regular membership at saka sa pag-ibig in P2. So makikita nyo rin doon, I was really amazed, doon ko nakita yung aking in P2, sa yung status ng in P2, at saka yung kasama na doon yung mga dividends na ating natanggap, So matitrace mo for that year magkano na-receive. And first time ko na nakita yun. I really appreciate yung kahit pa paano ay yung pera na hindi mo ginasta ay tinabi mo sa isang sa isang government agency na somehow may tiwala naman tayo because lahat naman ng tao ay nangailangan ng bahay, and Pag-ibig is providing that. I myself na meron akong nakuha na bahay at dalawang bahay is through Pag-ibig payment, through Pag-ibig financing. And I'm confident na this agency is stable, stable sa current situations natin ngayon. I-try it, lalo-lalo na sa mga kasamahan natin na nagpaplano mag-retire. At even doon sa mga kasamahan natin, OFWs na nagtatrabaho ba sa abroad, kasama natin sa uniform service, still active. Subukan natin yung Pag-ibig in P2. Kahit maliit lang, as a start, pag nakita natin at na-appreciate natin yung kanyang benefits for our future, maaaring maaari kayo mag-open every year, mag-open kayo ng panibagong account. Kasi tayo noon, I remember, it's been a experience namin dati. Every 10 years kasi, pag you're working in the government, kahit sa private sector, every 10 years, pag tuloy-tuloy kayo nagbayad ng inyong membership, which is obligado if you're working, every 10 years ay binabalik ng Pag-ibig yung ating contribution, every 10 years. So binabalik ng Pag-ibig yung contributions natin, including yung mga dividend na accumulate within the span of 10 years. So, di ba, maalala po yung mga nasa active service pa ngayon na nakatanggap na ng 10 years, every 10 years na yan, yung makasamahan natin kahit nag-retired na. Diba, excited tayo, na kunin yung 10 years na yun. Ibig sabihin, yung contributions natin, malaki rin kahit yung 100 ba yun? 100 yung dinideduct sa ating payslip. Kasi alam ko, 100 yung ating membership, then 100 din yung binibigay ng employer, which is in government. If you're working in the government, bali 200 yung contributions mo. And yet 200 times 12 is 24. In 10 years time is 24,000. Ang natatanggap natin yun in 10 years time is around 30,000. Iba-iba doon, pinapalakad pa nila sa ibang tao. And then they pay certain amount. So ito sana ang ating consider. Sana po isa ito sa ating pwedeng paglaanan ng ating mga pera. This is hindi man ganong kalakihan, but it will help us big time pagdating ng panahon pagka tayo walang-wala na at tayo ay magpo-for good na, kapag tayo nag-retire na. So this is not a matter of kasi minsan
we are very much enticed doon sa mga malaking kita. So hindi ayaw natin yung mga medyo barya-barya lang. But no, on the process, doon tayo nalulugi, doon tayo natatalo, doon nawawala yung mga pera natin kasi gusto nating malakihan kaagad. No? So considering Pag-ibig in P2 to one of your portfolios, diversify your savings, no? Hindi lang kasi imagine mo lang kung nailagay nyo lang yan sa bangko, wala nang itutubo ang pera nyo, kinain na lahat ng inflation, let's say nag-save kayo ng 100,000 sa bangko, after 5 years, yung 100,000 nyo, maybe around 75,000 na lang yan ang value niya sa pag kinain ng inflation, or 70,000. No? Magkano itutubo niyan? Siguro baka 1,000 lang. No? Baka hindi pa. So, sa Pag-ibig P2, yung 100,000 mo, after 5 years, pag nilock-in mo yan in 5 years, tutubo siya around 35%. Pag use the 7% current dividend rate, 35,000 pagka annually tinatanggap niyo yung dividendo. But pag nilock-in natin siya in 5 years, magro-roll over siya at magko-compound siya, it could raise around 40 to 42,000. So, malaking diferensya, no? Instead na bumaba yung pera niyo pag nitirabi niyo lang sa bangko, pag naglagay kayo sa Pag-ibig in P2, it will become higher, bigger, and then mas nag-appreciate yung ating pinaghirapang pera, no? So sana po consider opening ng Pag-ibig in P2 account, this just a savings, but malaking tulong pagka dating ng panahon ay totally talaga mag-retire na or mag-decide na mag-for good, start something new sa ibang aspeto ng ating buhay, no? So sana po i-consider natin to na isang bagay na pwede nating pag-umpisahan, as we build our finances, as we develop yung financial education natin, isa to sa pwede nating low risk na bagay na pwede nating umpisahan, as put education, financial education into action. Ito yung pinagkakaiba, o if you're just listening, if you just keep on scrolling sa social media, listening sa mga financial advisors and then mga financial gurus, yet hindi natin ina-apply, hindi natin na sinusubukan man lang na i-apply yung mga natutunan natin, wala rin, walang kwenta yung ating ang education without action is nothing, wala po siyang kwenta pagka hindi natin siya put into action yung education. So sana po something to consider sa ating mga kabayang OFWs, mga uniform personnel, at mga retired uniform personnel, po natin tong consider yung Pag-ibig in P2. So maraming po salamat at God bless us all.